Grabe, iba talaga ang buhay ko dito sa India. Ang sarap maging artista. Charot lang. Namaskaram, it's me your Filipino... Ay, hala. Namaskaram, it's me your Indianang Pinay, Filipino by heart, Indian by life. So, ayan nga, gugura na naman nga pala kami ng anak ko kasi nga sinama kami ng binan ko. Tapos, ayan nga, naamoy ko yung kilikili ko. Nalimutan ko nga pala magdeyo. Kaya naman, may panlaban na ako ngayon sa mga putukan dito. Charot lang. Paano ngayon yan? Paano ko sasabihin kay kuya na babalik kami kasi hindi ako napagdeyo? Hindi naman marunong ako magsalita nila dito. Kaya naman na yan, hinayaan ko na nga lang. Bahala na lang. At least, meron ako ditong baong pangontra in case magka-emergency. Akala nila, wala akong panlaban sa kanila. Pues, meron ako rito. Charot lang. Yun nga, tapos na nga pala kami pumunta dun sa meeting namin at na-meet ko na nga pala yung binan ko. So, hindi ko na nga pinakita sa inyo kasi nga, syempre, private life yun. Ayoko i-share sa inyo. Charot lang. So, yun, nagkahiwalay na nga pala kami ng binan ko. Tapos ngayon nga, nagpunta kami dito sa parang national bookstore nila. Kasi itong anak ko nga, ang hilig nga niya mag-journal. So, syempre, as a supportive mom, lahat ng gusto niya is sinusuportahan ko siya. Tapos ayan, madami na nga pala kami napuntahan ng anak ko. Tapos tinawagan na nga kami ng binan ko kung asa na nga daw kami. Yung binan ko tsaka anak ko is magkaiba nga sila ng gusto. Itong binan ko gusto niya magpaganda. Kasi nga may pupuntahan din kaming another meeting at gusto ng binan ko na maganda siya. Tapos, ayan, nagpa-facial nga pala siya. Tapos, ayan, nagpapa-threading. Ang hilig niya sa threading na ganyan. So, sa akin, nagganyan na ako. Ang sakit niyan. So, hindi na ako umulit. Kasi nga, parang nasasaktan ako. Tapos, ayan, itong staff nga pala dito nung nakita nga niya ako. Ayan, nakikipag-picture siya sa akin. Nahihiya talaga ako. So, parang feeling close na siya sa akin. So, ganun naman ako. Even though hindi kami close sa isang tao. Pero pag mabait sa akin, nakikipag-close talaga ako. Kaya, ayan naman, sabi ko din sa kanya na, tara, picture din tayo. Pero para may picture din ako sa'yo. Ayan nga, after nga pala namin dun sa salon na pinuntahan ng biyan ko, ngayon naman is pumunta nga kami dito sa may vegetable shop. So, ganito nga pala yung vegetable shop nila dito along the highway. Magkaiba pala dito yung vegetable shop, yung meat shop, yung isda shop, ganun. Iba-iba dito guys kasi yung ibang tao is vegetarian. Ayaw nila nahaluan ng isda, nahaluan ng karne, ganyan. So, iba-iba yung places dito. Parang katulad lang din sa atin sa Pilipinas, di ba may wet market, ganun. Pero, ang pinagkaiba lang is yung isda hindi malapit sa karne. Parang malayo talaga siya. So, ayan nga, yung anak ko nga is nanghingi ng pera sa lola niya kasi ayaw niya talagang sumama sa amin kasi mas prefer niya na nasa bahay lang siya kasi nakakapaglaro siya. And then, pinilit-pilit siya ng binan ko na sumama siya kasi pag hindi sumama yung anak ko, syempre, hindi din ako sasama sa binan ko. Sino mag-aalaga ng anak ko? Diba? Yung binan ko kasi gustong-gusto niya lagi nakasama ako. Hindi ko alam, lagi ko napapansin, gustong-gusto niya talaga nakasama ako. Siguro, pagdating kasi sa decision is, ako nagdi-decide. O, diba? I mean, pag meron kasi siyang mga doubt, something is, ako laging tinatanong niya. Siguro, alam niya na matalino ako. Kaya, ako laging tanongin. Charot lang. Ewan ko, basta lagi niya akong kasama. Minsan napapagod na talaga ako kasi hindi ko nga gusto. Kasi nga, hindi ko naman mga kaedad. At saka, iba yung business niya. Tsaka sa buhay ko, ayoko minsan na kasama niya. Pero, lagi talaga yan siya. Sasama talaga ako. 1, 2, 3, 4. Okay, well, you have plenty money, man. That's what she did, you know. No need of buying everything. She will get angry. Me. You only need to buy food, she said. For this, Give me. I'm going to be honest. No need. Plenty ka ba? So, ayan nga yung anak ko. Dahil binigyan nga pala siya ng 400 ng lola niya. So, ayan, bibili na naman siya ng pang-drawing niya. So, ganyan nga pala yan lagi. Every time na may pera siya, lagi binibili niya sa pang-drawing niya. Minsan nagagalit na yung lola niya. Kasi nga, minsan nasosobrahan na. Yan naman sinasabihan ko yung anak ko dito na dapat yung bibilhin niya is pagkain lang. Pero yung binili ko, junk food, ay nako buhay. So, kailangan ko nga pala i-budget yung pera na binigay ng lola niya na 400. Kaya naman lang sinasabihan ko yung anak ko na siguraduhin niya na sakto 400 yung magagastos namin, hindi lalampas sa 400. Well, sa una-una niya lang kasing pinamili is almost 450 din yun. And then,
Ngayon is binigyan din siya ng 400 tapos kanina din yung kinain niya is 400 din. So kayo na lang mag plus ng ganun. So minsan nagagalit yung lola niya. Syempre we're Indian family. So nagagalit yun pag everyday is 1,000 yung nagagastos. Kaya ngayon hindi alam ng lola niya na yung is bumili kami ng ganong halaga. So yung alam lang ng lola niya is yung pera na binigay na 400. Cover. Ayan, I need cover. Cover. Pero, $324. Oh, you want something again? It's like that? 400. You want again to buy something like a plum? No. I want candy. Like plum candy like that. Plum? What type of what? Which one? Get it to me. Opening area. Okay. How much total? Including all? Ayan. You give your money, right? Billet. അതും കൂടെ ഇതിനകത്ത് രണ്ടും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടെ അത്രയും 68 324 2 9 392 I guess I give 400, right? Yeah. പോവാ 400 Yeah. 12 തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആൻസർ കൊടുത്താലേ ഒരു 10 രൂപ കൊടുക്കും. You have 2 rupees? 400 ആണോ അതിനുള്ളത്? This is 20. Wait. I guess that's 4 rupees. It's okay. Tapos ayan nga, tapos na nga pala kami mag-grocery ng anak ko. Tapos ayan nga yung mama ko, may ka-call center pa siya. Tapos yung anak ko nga is nagagalit na sa lola niya kasi nga tawag ng tawag. Uwing-uwi na nga yung anak ko. So ayan lang palang buhay namin dito sa India. Thank you for watching. Please like and follow for more ganap.